makabalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Ang buntis na aswang sa kisame. Magandang araw sa iyo, Binibining Imahinasyon, at sa mga nakikinig ngayon at sumusubaybay sa mga kwento ng iyong channel. Ang kwento kong ito ngayon ay sana'y makapagbibigay ng aral sa lahat ng nakikinig ngayon. Ngunit bago ang lahat, Binibining Imahinasyon, ay nais ko munang magpakilala. Ako nga pala, si Carmencita, 40 anyos ang edad at nakatira sa siyudad ng Villamonte. May asawa ko, ngunit hindi kami nagkaanak sa 5 taong pagsasama namin. Kaya di ko maiwasang magtampo sa aking asawa dahil nangarap itong magkaanak at nais sumubok sa ibang babae. Ako kasi ang may diferensya sa aming dalawa, Binibining Imahinasyon. Hindi ako makapagbigay ng anak sa kanya. Nalaman namin iyon nang magpatingin kami sa doktor. Yan lagi ang aming pinagtatalunan. Isang umaga habang ako'y nagluluto sa kusina, lumapit sa akin ang aking asawa at nakipag-usap ito sa akin. Carmen, patawarin mo ako. At sana naman maintindihan mo ako ngayon. May gusto sana akong ipagtapat sa iyo ngayon. At sana'y maunawaan mo ako. Ang sabi ng aking asawa. At dahil sa narinig kong iyon, ay sumikip bigla ang aking dibdib sa sobrang sakit. Tinalikuran ko ang aking niluto at pinagsasampal ng ilang beses ang aking asawa. Hayop ka! Niloko mo ako! Sobrang sakit itong ginawa mo sa akin! Sigaw kong sabay iyak ng malakas. Nagpaliwanag sa akin ang aking asawa na kailangan lang talaga nitong magkaanak sa ibang babae dahil para lang daw din sa amin iyon. Pinapaunawa ako ng aking asawa na kami naman ang mag-aalaga sa bata. Ako ang magiging ina kapag nanganak ang babaeng binuntis nito. Binayaran niya raw ang babae upang magpabuntis sa kanya. Kaya medyo kumalma ako, Binibini. Ngunit naroon pa rin ang tindi ng sakit sa aking dibdib dahil sa aking nalaman. Pagkalipas ng ilang araw, ay unti-unti ko na rin natanggap ang ginawa ng aking mister. Kahit masakit sa akin, ay kinaya ko dahil ako ang may diferensya sa aming dalawa. Pilit kong inintindi ang aking asawa. At hanggang natagpuan ko na lang din ang aking sarili na excited na rin sa batang isisilang ng babaeng binuntis nito. Isang araw ay nagulat na lang ako nang pagdating ko mula nag-shopping sa mall ay nadatnang ko sa aming salas ang aking asawa at ang isang babaeng buntis na mukhang malapit ng manganak. At nagalit ako sa aking nakita. Nakita ko kasing may malaking bag na dala-dala ang babae. Ano ito, Roberto? Bakit may mga dalang bag yan? Galit kong tanong sa aking asawa. Uminit ang aking ulo at nakaramdam ako ng sobrang pagsiselos ng mga oras na iyon. Lalo na't nakita kong isang magandang babae ang binuntis ng aking asawa. Tahimik lang ang babae at ito'y nakatitig sa akin sa unang pagkakataon naming paghaharap. Carmen, malapit na siyang manganak. Kaya
Kagustuhan kong dito na muna siya sa atin nang mabantayan natin siya. Wala daw kasi siyang kamag-anak sa lugar na ito. Dahil hindi siya taga rito at isinama lang siya ng kanyang dating ka-live-in sa lugar natin at naghiwalay na rin sila. Kaya nga pumayag na lang siyang magpabuntis sa akin dahil kinapos din siya sa pera. Paliwanag sa akin ng aking asawa. Dahil sa takbo ng mga pangyayari, ay hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim kung tama ba ang aking pagpapayag sa ginawa ng aking asawa. Kahit naiinis, nagagalit at nagsiselos ako, tiniis ko muna ang lahat. Hinintay ko na lang kung kailan manganganak ang babae upang paalisin na ito at kami nang mag-alaga sa bata. Dahil may kaya kami sa buhay, ay maiilang kwarto din ang aming bahay, binibining imahinasyon. At isa ang kwarto ng bahay namin ay doon namin inilagay at pinatulog ang babaeng binayaran at binuntis ng aking asawa na nagngangalang Saleya. Isang gabi ay di ko sinadyang magising ng mga 11:00 ng gabi dahil nakaramdam ako ng pagkagutom. Tanging isang basong gatas lang kasi ang aking nainom bago natulog. At hindi ako nakapag-dinner kanina dahil wala akong ganang kumain. Nakita kong mahimbing na natutulog ang aking asawa sa aking tabi. Kaya dahan-dahan akong bumangon upang lumabas ng aming kwarto. Paglabas ko'y agad akong dumiretso sa aming komedor at pinaghanda ng aking sarili ng mga makakain. Nakailang subo ako nang biglang may narinig akong nabasag na bagay sa aming sala. At sa pagtataka ko kung ano iyon, ay tumayo ako at humakbang ng ilang hakbang upang masilip ko sa may bandang sala namin. Nakita ko naman agad na isang flower vase pala iyon na nahulog mula sa maliit na lamisita kung saan ko ito ipinatong. Bakit ba ito nahulog? Wala namang tao dito. Wala rin namang hangin o kaya wala rin naman kaming pusa. Naitanong ko naman sa aking sarili. At kahit nagtataka ay muli na sana akong tatalikod upang bumalik sa aking pinagkainan. Subalit muli akong nagulat nang isang bagay na naman ang nahulog, kaya mabilis kong nilingon agad. Nanlaki ang aking mata nang nakita kong may malakas na hangin na nagmumula sa ibabaw ng siyang dahilan upang mahulog na ang isang bagay. At kasunod kong tiningnan ang ibabaw sa may kisame kung saan nagmula ang hangin. Ganoon na lang ang labis kong pagkagulat binibining imahinasyon nang masalubong ng aking mga mata ang buntis na si Saleya. At walang kahirap-hirap na gumapang sa kisame sa kabila ng malaki nitong tiyan. At nakita kong ito pala ang nagbuga ng hangin sa sala. Kaya naman nahulog ang flower vase at ang mga ibang gamit doon. Napasigaw ako sa sobrang takot at pagkagulat nang nakita kong buhaghag ang mga buhok nito. Nakagapang ito sa kisame at hindi ito nahuhulog sa ginagawa nitong iyon. Napansin ko rin ang matutulis na mga kuko nito. Napatakbo ko pabalik sa aming kwarto ng aking asawa nang tumingin sa akin ang nakagapang na si Saleya. Nabigla naman ang aking asawa nang humahangos akong muling nakapasok sa loob ng aming kwarto. Narinig pala nito ang aking pagsisigaw at nais na sana nitong lumabas, kaya lang ay nasalubong na niya ako na pumasok sa pintuan. Nanginginig ako at namumutla
na mga sandaling iyon binibining imahinasyon. At di ko pa akalaing hindi maniniwala ang aking asawa sa aking kinuwento sa kanya. Roberto, si Saleya! Aswang ang babaeng yan! Aswang siya! Nakita ko siyang gumagapang sa kisame, sa may salas. At hindi siya nahuhulog. Nakikita ko talaga siya na bumumuga ng malakas na hangin. At ang mukha niya ay naging aswang. Ibang klase siyang aswang. Natatakot ako, Roberto. Subalit mariin lang akong tinitigan ng aking asawa at hindi ito tuminag sa kinatatayuan habang nakikinig lang sa akin. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Carmencita? Sa lubong nakilay na nagtanong siya sa akin. At lumabas agad ito sa aming kwarto upang tingnan ang aking sinasabi sa may sala. Dahil sa aking pag-aalala na baka mabiktima ng aswang ang aking asawa, ay sumunod ako sa kanya upang matulungan ito kung sakaling mapalaban ito sa aswang na si Saleya. Ngunit pagdating namin sa salas ay natigilan ako na makita naming nakaupo ang buntis na si Saleya sa sopa. At hindi na ito tulad kanina nang makita ko siya. Hinimas-himas pa nito ang malaking tiyan. Tinanong ito ng aking asawa kung bakit naroon ito sa salas na dapat ay nagpapahinga na ito ng mga oras na iyon. Hinihingay kasi ako, Roberto. Kaya dito muna ako nagpalipas. Pero mamaya papasok na rin ako. Sagot naman nito. At dahil doon ay nakita kong nagalit ang aking asawa sa akin. Hindi ito kumibo nang muli kaming pumasok sa loob ng kwarto. Sabi nito ay gumagawa lang daw ako ng kwento upang mapalayas ng di oras ang babaeng binayaran niya na nagpabuntis sa kanya. Masakit sa akin, Binibini, na hindi na ako pinaniniwalaan ng aking asawa dahil sa babaeng nabuntis nito. Ngunit sa aking nakita ay hindi na ako nagbigay pa ng kumpiyansa kay Saleya dahil di ko makalimutan ang aking nakita at di ako namalikmata dahil talagang nakita kong totoo lahat na gumagawa lang ng kwento upang mapalayas lamang ang babaeng ito. Lumipas pa ang 2 gabi at hindi ko kinibo ang aking asawa dahil hindi ito naniniwala sa akin. Naisip ko tuloy na hindi na ako mahalaga sa kanya. Kaya nais kong umalis na lang sa bahay namin, Binibining imahinasyon. 2 gabi na rin kasi kaming hindi nakakatulog ng mabuti dahil sa takot ko kay Saleya. Mga 5:00 ng hapon na makatapos akong magluto ng aming hapunan nang matagilan ako sa narinig kong kalabog na nagmula kung saan sa inuukapahan ni Saleya na kwarto. Nasa comfort room naman ang aking asawa ng mga sandaling iyon. Hindi ko sana pinansin iyon subalit kasunod kong narinig ay ang malakas na pag-iri nito sa loob ng kwarto nito. At agad kong narinig ang tinig ng munting sanggol na umiyak. Kaya nalaman kong nanganak na si Saleya. Dahil sa iyak ng sanggol, ay nagmamadali kong tinungo ang kwarto ni Saleya at nakita ko namang hindi nakasarado iyon. Nakaawang lamang ang pinto ng kwartong kinalalagyan nito. Kaya nagmamadali kong sinilip ito upang matulungan ng sanggol. Saglit na nawala sa aking isipan ng mga sandaling iyon kung ano si Saleya. At sa muli, labis akong nagulat dahil sa aking pagsilip ay nasa lubong ng aking mga mata kung paano kinain ni Saleya ang kasisilang palang sanggol nito. Nagulat ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang lalantakan nito ang sanggol. Magulo ang buhok nito
at napuno ng mga dugo ang mukha at bibig nito habang nakatayo sa ibabaw ng kama. Napasigaw ako ng malakas sa aking nakita, binibining imahinasyon. At siya namang pagdating ng aking asawa mula sa CR. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Binayaran kita at pinatuloy dito. Pero isa ka palang hayop! Sigaw na galit ng aking asawa. Ngunit biglang bumalasik ang anyo nito at tumalon mula sa ibabaw ng kama upang sunggaban niya kami ng aking asawa. Mabuti na lang at mabilis akong nahila palabas ng aking asawa at isinarado ang pinto ng kwartong iyon. Nilak namin ang pintuan upang hindi makalabas mula roon ang aswang na si Saleya. Nanginginig ako sa takot habang niyakap ko ang aking asawa. Narinig namin ang pag-wild ni Saleya sa loob ng kwarto habang pinupukpok nito ng malakas ang pintuan sa galit nito na ikinulong namin. Anong gagawin natin, Roberto? Nanlalamig kong tanong sa sobrang takot ng mga sandaling iyon. Tumawag tayo ng mga pulis. Sila lang ang makakatulong sa atin ngayon kung paano makuha si Saleya sa bahay natin ngayon. Nanginginig ding tugon ng aking asawa. Nang sinulyapan ko ang relong nakasabit sa aming dingding at nakita kong mga 6:00 lampas na iyon ng gabi. Madaling kinontak ng aking asawa ang mga pulis upang kami ay matulungan ng mga oras na iyon. Patuloy ang malakas na pag-wild ng aswang na sa loob ng kwarto at nagulat kami nang makitang nasira ng aswang ang pinto. Kinalalagyan nito. Sa takot namin ng aking asawa ay napatakbo kami papuntang kusina upang kumuha ng tig-isang kutsilyo na ipanlalaban sa aswang. Sumigaw kami ng tulong upang kami ay matulungan ng aming kapitbahay. Subalit parang hindi nila kami naririnig. May matataas na sementadong pader kasi ang paligid ng aming bahay, kaya hindi agad kami naririnig ng aming pagsigaw ng tulong. Biglang namayani ang katahimikan sa buong bahay namin, binibining imahinasyon. At hindi na namin nakita ng aking asawa, si Saleya. Hindi namin alam kung tuluyang lumabas ba ng aming kwarto pagkatapos nitong masira ang pintuan. At hindi kami nagpadala sa takot habang kapwa may bitbit kaming kutsilyo. Roberto, nagdududa talaga ako isang malakas na aswang siya at kakaibang klaseng aswang si Saleya. Sabi ko sa aking asawa. Hanggang sa bigla na lang humangin sa aming kinaroroonan at nang hangin na iyon ay nagmumula sa ibabaw. Sabay kaming tumingala ng aking asawa sa ibabaw ng kisame at kapwa kami napasigaw sa gulat nang makitang naroroon pala si Saleya sa ibabaw. At tulad ng una kong nakita ay walang kahirap-ihirap itong gumapang sa kisame. Napahalakak si Saleya at sabay na lumukso ito na parang pusa mula sa ibabaw at ang punteriya niya ay ang aming kinatatayuan. Napuno ng sigawan ang aming bubong nang sunggaban kami ng aswang. Sabay naming sinaksak ng aking asawa ang aswang. Ngunit kapwa sinalo ng malakas na kamay nito ang aming mga kamay, kaya di namin ito natuluyan. Mabuti na lang at nabitawan ng aswang ang aming mga kamay nang malakas na sinuntok ng aking asawa ang mukha nito gamit ang kanyang mga kamao. Hinila akong muli ng aking asawa at tumakbo kaming palabas ng bahay. Hinabol kami ng aswang at di na kami tinantanan nito. Laking pasasalamat namin nang pagbukas namin ng gate ay siyang pagdating ng mga pulis na tinawagan namin.
Hinuli ito ng mga pulis, lalo na nang malaman ng mga itong pinatay ni Saleya at kinain ng sanggol na bagong silang nito. Pagkatapos ng lahat ng iyon binibini, ay humingi ng tawad sa akin ang aking asawa at nangako itong hinding-hindi na nito ulit gagawin ang ginawa nito dahil sa aming naranasan na magkaroon ng anak sa ibang babae. Wakas.